Aminin ko po sa inyo, nung hindi pa si Tatay Digong ang presidente ng Pilipinas, kami mga driver, hindi namin magawang tumabi sa kalsada para pumikap ng pasahero. Bakit? Dahil oras na tumabi kami, na hindi na lang namin namamalayan, mayroon nang sumingit o may sumamba ng hold-upper. Ako, ilang beses akong naranasang ma-hold up. Diyan mismo, sa itong Quiapo Bridge, na may nakatutok sa aking patalim, tapos pinukpok pa ako ng baril. Akala nung hold-upper, papalag ako, sinaksak ako, nadampisan ako dito dahil nakita ko sa center mirror, nakaiwas ako. Bumaon yung 29 sa headrest ko. So nung pagkupo, yun yung experience ko before Tatay Digong. Noong si Tatay Digong na, so far, nagawa na namin tumabi, makakuha kami ng pasahero ng maayos. In short, nawalang parambula ang mga hold-upper, street snatching, yung mga petty crimes, ganun nawala. Doon namin nasaksihan na malaki ang pagkakaiba mula nung malaki ang nagiging progreso, especially sa safety, nung si Tatay Digong na ang nakaupo. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko si Tatay Digong. Sa ngayon po, ano po nakikita nyo ngayon sa administrasyon ngayon? Anong pinagkakaiba yung dalawa? Malaki ang pinagkakaiba. Kasi noon si Tatay Digong may political will kung tawagin. Ngayon kay naman sa kasalukuyang natin namumuno, siguro masasabi ko malamya ang dating. Ayan, dito po sa mismong harap po ng simbahan ng Quiapo, nagtitipon-tipon po ngayon na yung mga sumusuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, siyempre po kay Tatay Digong. At dito po, kung nakikita ninyo, ito po mayroon po ditong mga ilan sa mga kabataan, no? Ayan. Na nag-ano sila, no? Parang nag-ano sila ng t-shirt. May nakalagay at mukha ni Tatay Digong. Ayan. Sa ngayon medyo umaambo na dito mga kababayan ko. Pero ayan po, no, pakita po natin yung mga ating kababayan dito. Ayan. Ayan po, ayan pa po si iba, oh. Mga naka-green. Okay, magandang araw mga kababayan ko. Kasama natin si Sir mula pa sa... Actually, Mindanao ako pero nasa Metro Manila ako. Ayun. So sir, kung nanonood ngayon si Tatay Digong, ano yung ano sa kanya, pagbati ngayong kanyang kaarawan? Unang-una, isang maligayang kaarawan sa iyo, Tatay Digong. Magpalakas ka dyan. Sana'y huwag kang magpatalo sa mga problemang iyong kinakaharap sa kasalukuyan. Tandaan nyo lang po lagi na ang mamayang Pilipino ay laging nakasuporta, laging nasa likuran ninyo. Ano man ang mangyari, basta sa matiwasay na pamamaraan lang. At sana po sa lalong madaling panahon ay makakabalikan na ng Pilipinas na walang aberyang mangyayari. Asahan nyo po na ang buong sambayan ng Pilipino ay walang ibang tanging dasal kundi ang iyong magandang kalusugan at sana'y habaan pa ang iyong buhay. Ayan. Sir, kung meron kayong isang wish para kay Tatay Digong, ano ito, sir? Siguro ang wish ko lang yung team niya lahat makapasok. Yun lang yun. Kasi sa ganung paraan, kahit papaano siguro magkaroon ng pagbabago ang takbo ng ating gobyerno. Hindi man sa marahas na paraan, hindi natin kailangan maging marahas. Ang importante lang ay yung pagkakaisa at saka pagkakaunawaan, number one. Isa din yun sa mga purpose natin kung bakit nandito tayo nagkakasama-sama. Hindi tayo makakilala pero bakit nandito tayo pinagsama-sama? Dahil sa iisa nating hangarin, kapayapaan. Sir, kung meron kang mensahe, especially nagbigay na po kayo ng mensahe kay Tatay Digong,
kung sakali po meron kayong mensahe sa ating VP Sara Duterte, ano ito, sir? Kung ano yung mensahe ko kay Tatay Digong, ganun din kay VP Sara. Sana magpakatatag siya lagi at talagang sobrang laki ng pagsubok na nakaatang sa kanyang mga balikat sa panahon ito. So alam naman natin lahat na matibay, matatag ang ating Vice Presidente. Basta laban lang, yun lang. Sir, ang tanong ko lang, no, bilang supporter ni Pangulong Duterte, bakit po sinusuportahan yung Pangulong Duterte? Ano ba nakikita nyo sa ating Pangulo natin? Bilang isang ordinaryong mamamayan, ako po ay 21 years sa public transport. Aminin ko po sa inyo, nung hindi pa si Tatay Digong ang presidente ng Pilipinas, kaming mga driver, hindi namin magawang tumabi sa kalsada para pumikap ng pasahero. Bakit? Dahil oras na tumabi kami, hindi na lang namin namamalayan, mayroon nang sumingit o may sumamba ng hold-upper. Ako, ilang beses akong naranasang ma-hold up. Diyan mismo, sa itong Quiapo Bridge, na may nakatutok sa aking patalim, tapos pinukpok pa ako ng baril. Akala nung hold-upper, papalag ako, sinaksak ako, nadaplisan ako dito dahil nakita ko sa center mirror, nakaiwas ako. Bumaon yung 29 sa headrest ko. So nung pagkupo, yun yung experience ko before Tatay Digong. Noong si Tatay Digong na, so far nagawa na namin tumabi, makakuha kami ng pasahero ng maayos. In short, nawalang parambula ang mga hold-upper, street snatching, yung mga petty crimes, ganun nawala. Doon namin nasaksihan na malaki ang pagkakaiba mula nung malaki ang nagiging progreso, especially sa safety, nung si Tatay Digong na ang nakaupo. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko si Tatay Digong. Sa ngayon po, ano po nakikita nyo ngayon sa administrasyon ngayon? Anong pinagkakaiba yung dalawa? Malaki ang pinagkakaiba. Kasi noon si Tatay Digong may political will kung tawagin. Ngayon kay naman sa kasalukuyang natin namumuno, siguro masasabi ko malamya ang dating. Kaya ayon, dahil walang kamay na bakal or walang political will ang nangyayari, yung mga dating street crimes, yung mga petty crimes na ganyan, especially yung safety natin ng mga ordinaryong mamamayan, unti-unting bumalik, especially drugs. Tapos po ngayon nakikita po natin mga korupsyon na narinig natin, at ibang klaseng korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Sa tingin niyo po, may pag-asa pa ba yung ating bansa sa pamumuno ng ating Pangulo ngayon? Hindi ko direktang masasabi na wala ng pag-asa. Kasi sabi nga ayon nga sa kasabihan, hanggat buhay may pag-asa. Ay nasa pwesto sila ngayon, hanggat nasa pwesto siguro may pag-asa kung magigising. Yun lang yun. Pero kung talagang hindi sila magigising, wala, bagsak talaga ekonomiya natin. Kawawa tayong mga kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mamamayang Pilipino. Okay. So, yan po, no? Ano nga pa mo, sir? Na lang. Red Dragon na lang. Red Dragon. Red Dragon TV kasi ako eh. Red Dragon na lang. Okay. Mula sir, no? Mula Mindanao. Okay. Pero nakabase ako dito sa Maynila. Dito yung hanap buhay ko. Okay. So sir, panghuli na lang sir, mensahe po. Hindi lamang sa sa kay Tatay Digong, kay VP Sara at sa kasalukuyang administrasyon, kundi sa ating kapwa Pilipino. Ang mensahe ko lang, maging mahinahon lang tayo. Andito tayo sa kalsada, nagpapahayag ng suporta sa ating Tatay Digong. Idaan lang natin lagi sa mahinahong paraan. Kasi wala rin namang mangyayari kung idadaan natin sa init ng ulo. Magkakasakitan lang, magkabila ang panig. So, at the end of the day, sinong kawawa? Tayo rin. Lalo na yung mga nasasaktan. So, yun lang yung mensahe ko. Basta tuloy lang ang laban pero sa maayos na pamamaraan.
Ngayon ba okay naman yung kabuhayan ngayon ninyo? Okay naman yung... Ako, okay lang naman, nakakain naman 3 beses ang araw. Yun nga lang, yung bilihin, sobrang mahal. Times 2 or times 3, ganun, sorry for the word. Pero yun yung na-obserbahan ko. Sobrang taas ang bilihin talaga. Sobrang taas ng bilihin. Hindi lang kayong nakakaramdam yan. Ibig sabihin na marami nakakaramdam yan. Maraming nakakaramdam. Ewan ko lang kung mga supporter ni BBM kung nararamdaman nila yan. Nararamdaman din nila yun. Kaso nga lang, syempre, kung minsan kasi yung pride, gano'n. So, kung ano yung paniniwala nila, doon pa rin sila kasi yun yung pride nila. Yun lang yun eh. Okay, maraming salamat Sir Red Dragon. Sa inyong comment. Okay, thank you so much sir.